Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang, We Will Always Be Together. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Sa kanilang pagpunta sa lugar ni Ivana sa Forest Creek, pinaalalahanan siya ni Juan Carlos tungkol sa mga plano ng kumpanya na pirmahan si Lydia Edwards bilang brand ambassador ng Jackson Logistics. Gaano kabilis natin masisiguro ang meeting na iyon? Tanong niya, sabay tingin sa kanya. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makipag-chat sa kanya, pag-amin ni Ivana habang walang gana siyang nakatitig sa labas ng bintana, sa matataas na apartment na lumalapit. At sa totoo lang, hindi ko gusto ang paggamit ng aking mga koneksyon. Pumikit si Juan Carlos at huminga ng malalim, sinusubukan ang lahat na hindi mawala ang kanyang sheet. Ngunit si Ivana ay seryosong sinusubok ang kanyang pasensya. Makinig ka sa akin ng mabuti, princess. Sabi niya, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang iyong nakakabaliw na mataas na sweldo ay nakasalalay sa meeting na ito. Ngunit iyon ang trabaho ng marketing, giit ni Ivana. Naka-stubborn line ang bibig niya habang naka-cross arms at nakatitig ng diretso, at nasa marketing area ka diba? Turo ni Juan Carlos. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa iyo na ang talent sourcing ay sinubukan ng maraming beses upang makakuha ng isang meeting kay Miss Edwards? Ngunit sa ilang kadahilanan ay mas mahirap ang pagpunta sa kanya kaysa sa pag-abot sa president. Well, isa siyang daytime soap star, paliwanag ni Ivana at kinagat ang kanyang mga kuko. Medyo hectic ang schedule niya. Lumapit si Juan Carlos at hinawakan ang kamay niya. That's a bad habit, bulong niya, hinahalikan niya ang kanyang buko bago niya ilagay ang kanyang kamay sa kandungan. Hindi ba tinuruan ka ng nanay mo na huwag kagatin ang mga kuko mo? Mga mata sa kalsada, Mr. Jackson. Inagaw ni Ivana ang kamay niya. Tumawa si Juan Carlos at ibinalik ang atensyon sa daan gaya ng itinuro. Balik kay Lydia, anong plano? Tingnan ko kung ano ang magagawa ko. Nagkibit balikat siya at napaupo sa upuan niya. Parang hindi nakakapanatag, sabi niya nang huminto sila sa isang pulang traffic light. May mga 90 days na nagpe-play sa radyo. Akala ni Juan Carlos ang artista ay si Pink, hindi siya makasigurado, bagaman. Pero alam niya ang kanta dahil sa 2 taon ng sunod-sunod na awit iyon ni Holly. Kumatok si Ivana sa upuan niya at nilalaro ang buhok niya habang sumasabay sa pagkanta. Nagulat si Juan Carlos na nakikita niya ang lyrics kahit mahina ang volume. Hindi naman siya songstress, sigurado yon. Ngunit mahal niya ang sigasig nito, at masaya siyang nakikinig sa kanya, masaya siyang makitang nawala siya sa musika, bahagyang nakaawang ang bibig nito at mariin na pumikit ang mga mata nito katulad noong sinubukan niyang labanan ang kanyang orgasm kanina. Fuck. Napabuntong hininga si Juan Carlos, naaalala ang katangi-tanging lasa nito sa mga labi nito at kung gaano kahigpit ang naramdaman niya sa mga daliri nito nang lumapit ito sa kanya at ang hilaw na pagkagutom nito para sa kanya. Hinding-hindi niya malalaman ang antas ng pagpipigil sa sarili na kinailangan niyang huwag makipaglokohan sa kanyang walang katuturan doon at pagkatapos. Ang kanta ay malapit nang matapos. May lumabas na ad ng laundry detergent. Naging berde ang ilaw. At muli silang gumagalaw, mabilis na tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Ivana. Siya ay nagpatuloy sa kanyang off-key na pagkanta sa tabi niya, at siya ay nagpatuloy sa pag-iisip tungkol sa fucking sa kanya. Amoy na amoy pa rin niya ang kanyang mga kamay, katulad ng nalalasahan pa rin niya ito sa kanyang bibig. Ang kanyang pagkalalaki ay tumatayo ng kaunti sa pag-iisip tungkol sa kanyang nakakalasing na pabango.
Dahil sa pagod sa pagsigaw ng lakas ng loob sa wakas, nagpakawala ng mahabang hininga si Ivana. Parang wala sa radyo ang nakakuha ng interes niya. Halatang halata na nawala ang plot ng DJ sa playlist niya dahil muli ang mga mata nito sa dilim sa labas ng bintana niya. Saglit siyang tinitigan ni Juan Carlos bago nagtanong, anong meron? Wala. Sagot niya habang nilalampasan nila ang sign ng Forest Creeks Residents Association, tinatanggap sila sa Arts District. Kanina pa siya nandoon. 5 buwan, upang maging tumpak. Sa huling eksibisyon ni Willow sa Fugue. Iniisip ni Juan Carlos ngayon kung gusto ni Ivana ang painting at ang vase na hindi pa niya maibibigay sa kanya dahil mas tumagal ang pagpapaganda ng kanyang opisina sa green lighting kaysa sa inaasahan niya. Ang team ng proyekto at ang mga interior designer ay masipag pa rin sa trabaho, ang dahilan kung bakit kailangan niyang alisin siya sa kanyang opisina para sa hapon sa ilalim ng pagkukunwari ng isang lunch engagement. Pinadalhan siya ng text ni Gibby nang umalis sila sa penthouse, na nagpapatunay na nasa tamang landas ang lahat. Ang mga pagsasaayos ay isang magdamag na trabaho at pagdating ng umaga ay tapos na ang mga ito. Umaasa si Juan Carlos na tama siya dahil gusto niyang maging perpekto ang lahat para kay Ivana sa pagpasok niya sa trabaho bukas. Pinisil ni Ivana ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan ngayon at hindi mapakali na lumipat sa tabi niya, mas malapit, nakarating na sila sa pwesto niya. Muli siyang sinulyapan ni Juan Carlos na nakasimangot sa tensyonado nitong paghawak sa sarili. Halatang marami kang iniisip, gusto mo bang sabihin sa akin kung ano ang pinagkakaabalahan mo? Pinilit niya, inihanda ang sarili sa kung ano ang maaaring maging isang argumento ng epic proportions dahil hindi ito nagtagal upang itakda silang dalawa. Nanatiling nakapikit si Ivana. Walang bumabagabag sa akin. Ito ay isang halatang kasinungalingan, at isang mabilis na pagtingin sa kanya ay nagsabi sa kanya na dapat niyang piliin ang kanyang mga laban ng matalino. Ngunit ang maliit na devil sa kanyang balikat ay hindi maaaring pabayaan ang isang ito. Hindi kapag nagkaroon ng isang tunay na pagkakataon na siya ay responsable para sa kanyang pensive mode. Hindi niya kailangang maging Einstein para malaman na ang malayong tingin sa mga mata ni Ivana ay may malaking kinalaman sa kanilang pagtatalik kanina. Hindi sa unang pagkakataon mula noong magkatagpo sila, naisip ni Juan Carlos kung nagkamali ba siya sa pagsugod sa kanya sa bagay na hindi pa siya handa. Ivana, panimula niya pagkatapos ng maikling pagsabog ng tensyonado na katahimikan. Tungkol kanina, ibig mong sabihin kapag napasaya mo ako, Mr. Jackson. Itinaas niya ang kanyang mga kilay, ang kanyang bibig ay lumalawak sa isang mabagal na ngiti. Humalakhak si Juan Carlos bahagyang nauntog ang headrest habang ibinabalik ang kanyang ulo, tuwang-tuwa sa kanyang tugon. So, natuwa ka ba? Nangisda ka ba para sa isang papuri? O isa pang gintong bituin, marahil? Tanong niya na kumikinang sa amusement ang mga mata niya. Sabi ko sa'yo sapat lang ako kay Aiden. Maswerteng bata, sabay ngiti nito sa kanya. Kahit papaano ay nabibigyan siya ng gantimpala sa paggawa ng magandang trabaho. Makukuha mo ang iyong gantimpala, nakangiting sabi ni Ivana na nagbabanta ang dimple nito na ipadala siya sa emergency room dahil hindi na kinaya ng puso niya ang pagpapakyut niya. Ngunit lahat sa takdang panahon, Mr. Jackson, mahina niyang dagdag. Goodness, napabuntong hininga si Juan Carlos. Kung magpapakyut man siya, hindi niya akalain na mananatiling buo ang puso niya ng masyadong matagal. Natukso siyang tumagilid at halikan siya ng walang awa hanggang sa pumayag itong tumira sa kanya o nakiusap na patayin ang mga ilaw nito. Okay naman siya sa alinman sa dalawa. Mas nakasandal siya sa huli. Ang mga bagay na gagawin niya sa kanya. Hindi, umiling si Juan Carlos, pinaalis ang kanyang napaka-X-rated na mga iniisip. Hindi na kailangang ipagtabuyan ang sarili sa pagkakaalam na hindi siya makakakuha ng anumang ginhawa. Hindi ngayong gabi, hindi bababasa. Pinahal ko ang bawat sandali, sabi ni Ivana nang lumiko sila sa kanyang kalye, ang kanyang mga mata ay madilim at maalab sa likod ng kanyang salamin. Lahat ng ginawa namin. Pinahal ko ang bawat sandali nito. Hinawakan ni Juan Carlos ang kanyang tingin, hinahanap ang kanyang mukha para sa isang senyales, isang pahiwatig, o anumang bagay,
upang ipakita sa kanya na sinadya niya ang bawat salita at hindi lamang nagsasabi ng mga bagay-bagay dahil sa tingin niya ay iyon ang gusto nitong marinig. Wala akong pinagsisisihan, dagdag pa niya sabay hawak sa kamay niya at pinisil. Mabuti, tinapik niya ng mahina ang ilong niya. Kasi wala din naman ako. Nasa labas sila ngayon ng kanyang pwesto, ngunit tila nag-aatubili si Ivana na umalis, at hindi siya nagmamadaling bitawan siya. Sinadya ko ang bawat salita kanina, sabi ni Juan Carlos sabay suklay ng buhok sa mukha niya. Hindi ako sumusuko sa atin, princess. Bibigyan kita ng sapat na oras para pag-isipan ito ng mabuti, ngunit hindi isang opsyon ang pagpapaalis sa iyo. Gabi na, sabi ni Ivana sa mahinang boses, hindi pinansin ang mapusok na saad nito habang mabilis na tinanggal ang kanyang seatbelt, handang lumabas ng sasakyan. Pero hinawakan siya nito bago pa siya makatakbo at hinalikan hanggang sa malagutan na silang dalawa. Nangako lang siya na hindi siya minamadali. Pero sana ay magmadali na siya at makasakay na sa bus. Gusto niya siya sa kanyang kama at sa kanyang mga bisig sa bawat fucking day. Hinding-hindi niya masasagot ang mga labi nito, tulad ng hindi niya pagsasawaan ang katawan nito. Fuck, princess, bulong ni Juan Carlos habang inilapit niya ang mukha niya sa mukha niya, bahagyang nagdikit ang mga noo nila, nagsanib ang mga hinahabol nilang hininga. Hindi na ako makapaghintay na maging akin ka. Bilisan mo na lumapit ka sa akin. Sabi ko sa'yo hinding-hindi mangyayari yon. Bulong niya ng tuluyan na itong bumitaw, mabigat ang mga mata sa pagnanasa. At ito na nga, wala nang halikan, hawakan, wala na. Gawin nating last count ito, ngumiti si Juan Carlos sa labi niya at hinalikan siya ulit, tamad na sa pagkakataong ito. Gustong-gusto ang paraan ng pagsasanib ng kanyang dila sa kanyang dila at ang mahinang ungol na kanyang ginawa habang sinusuklay nito ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok. I have to go, sabi ni Ivana habang atubiling humiwalay sila. Nag-aalala siguro si Aiden. Ano siya? Tanong niya, bumalik ang curiosity niya tungkol sa anak niya. Para siyang masayang bata. Siya, ngumiti si Ivana. Natututo na siyang magsalita, at kung saan-saan siya tumatakbo. Maaari ko bang makita ang kanyang mga larawan? Kamukha mo ba siya? Umiling siya. Kamukha niya ang kanyang ama. Parehong buhok, parehong mata, ipapangako mo na ginawa niya siya ng mag-isa. Pero taglay niya ang sparkling personality ko. Kawawa naman si baby, natatawa niyang sabi. Mapaglarong sinuntok ni Ivana ang braso niya. Panuurin ito. Ako ay tulad ng isang fucking unicorn, nagpapakalat ako ng saya kahit saan ako pumunta. Sigurado ka, sang-ayon niya sabay halik sa kamay niya. Juan Carlos, sabi niya pagkaraan ng ilang oras. Yes. Tungkol kay Aiden, panimula niya. Naghintay siya, kumbinsido na ito ang hinihintay niya, ang matagal ng pagkumpirma ng kanyang mga hinala. Paano ang Kool-Aid? Tanong niya sabay hawak sa kamay niya. Kumunot ang noo nito sa kanya at bumuntong hininga. May nickname ka ba para sa lahat? Para lang sa mga napaka-espesyal na tao, ngumiti siya. May mali ba sa Kool-Aid? Isang kaleidoscope ng mga emosyon ang bumalatay sa mukha ni Ivana habang tinitigan siya nito gamit ang kanyang nakakamangha na mga mata. Siya ay tila conflicted, para bang marami siyang iniisip, at gusto niyang alisin ang pasanin sa sarili. Ngunit pagkatapos ay ngumiti siya ng husto, at siya na naman ang Ivana na kilala niya, handang ibigay sa kanya ang impyerno at hamunan siya sa bawat pagkakataong makukuha niya. Wag na nga. Walang kwenta, sabi niya habang nagmamadaling lumabas ng sasakyan at tumakbo papunta sa pintuan niya. Pinagmasdan ni Juan Carlos ang pagpasok niya sa loob at isinara ang pinto sa likod niya. Makalipas ang ilang segundo, bumukas ang ilaw sa inaakala niyang entrance hall. Fuck! Ungol niya habang humihila palayo. Ang bukas ay hindi maaring dumating kaagad. Namiss niya na siya. Ang digital display sa dash ay nagsabing 8:15 PM na. It's late. Ngunit hindi pa sapat ang gabi para makauwi na si Dr. Linda. Naka-schedule ang appointment ni Juan Carlos sa kanya kinabukasan, ngunit hindi siya makapaghintay ng ganoon katagal. Kailangan niyang makipag-chat sa kanya sa lalong madaling panahon. Hindi siya masyadong humanga nang tawagan siya nito, ngunit pumayag siya sa isang 30 minutong chat.
Halos walang laman ang gusali, at malamang na hindi siya makasagasa ng sinuman, kaya sumakay siya sa pampublikong elevator patungo sa floor ni Dr. Linda. Hindi ba ito makapaghintay? Magkikita daw tayo in 2 days, sabi niya habang pinapasok siya sa loob. Ikinagagalak din kitang makita, Dr. Linda. Umiti si Juan Carlos at dumiretso sa couch. At hindi na ito makapaghintay, may balita ako. Kinugol niya ang unang 10 minuto ng kanilang spur of the moment na pagkikita, ina-update ang kanyang therapist sa kanyang 2 romantikong gabi kasama si Ivana. Karaniwang gusto niyang umupo para sa kanilang mga chat, ngunit ngayon gusto niyang kumilos na parang isang tunay na pasyente at makuha ang halaga ng kanyang pera. Nakahandusay siya sa sopa at tumitig sa kisame nito. Napansin sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon ang masalimuot ngunit kalmadong disenyo, at ngayong gabi, gusto niyang titigan ito hanggat natutuwa siyang makinig sa tunog ng monotone na boses ng kanyang therapist. Kaya't ano ang nangyari sa pagpapabagal sa mga bagay at pakikipagkita kay Ivana sa mga setting na hindi kilalang kilala? Tanong niya, hindi gaanong kumukuha ng mga notes ngayon. Ngunit hindi masyadong nababahala si Juan Carlos dahil, technically, hindi ito isang naka-schedule na session ng therapy kahit natiyak na sisingilan niya ito para dito. Ginawa namin ang mga bagay na mabagal. Nag-usap kami pero nauwi sa away tapos nagkaayos kami. Nagkaroon ng orgasm si Ivana. Ito pala ang una niya sa loob ng 2 taon, at iniwan niya ako ng isa pang kinatatakutang kaso na mga asul na bola. Pinunan siya ni Juan Carlos, inikot ang ulo para tingnan siya. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya nagustuhan ang paghiga, naisip niya. Dahil hindi niya makita ang mukha ni Dr. Linda, kahit alam niyang 99% ay puro hindi pagsang-ayon ang ekspresyon nito. Masyadong maraming impormasyon, Juan Carlos. Dr. Linda, paano ang sobrang dami ng impormasyon kapag kinuha kita para ayusin ang aking pagkalalaki? Ungol niya, tinakpan niya yung mukha niya gamit yung mga kamay niya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang kumapit. Aba, hindi ka talaga kumapit. Tinuro niya. Tinalon mo siya sa unang pagkakataon na nakuha mo. Nakakaramdam ako ng maraming hindi pag-aproba ngayon, nanunuya si Juan Carlos habang nakaupo at naka-cross arms sa dibdib niya, ang buong kilos niya ay umaagos sa galit. Sinunod ko ang mga mungkahi mo at inilagay ko ang sarili ko doon, sinusubukan kong ipakita kay Ivana na worth it ako sa oras niya. Ano ang issue? Nag-aalala ako na nagmamadali ka sa kanya. Binuksan ni Dr. Linda ang kanyang notebook at isinulat ang kanyang mga iniisip. 2 taon akong naghintay sa kanya. Paano ko minamadali ang mga bagay? Nangangatwiran siya, biglang nainis sa kanya. Alam niya, sa lahat ng tao, ang kanyang mga pakikibaka at dapat na maging masaya para sa kanya. Ipinagmamalaki kahit na siya ay gumagawa ng pag-unlad at sinusubukan ang kanyang makakaya upang madaig ang kanyang mga isyu sa pagpapalagayang loob at takot. Marami kang pinagdaanan sa 2 taon na iyon. Sabi ng kanyang therapist, hindi nataranta sa kanyang outburst. Marami rin ang pinagdaanan ni Ivana. Nagdala siya ng isang tao sa mundong ito. Ano ang punto mo? Iritadong tanong ni Juan Carlos. Ayaw niya sa mga mahabang pagpapaliwanag. Nagsasayang sila ng oras. Ang punto ay, hindi kayo ang parehong mga tao noong nakaraan, matiyagang sabi ni Dr. Linda. Nagkita kayo sa ilalim ng pambihirang mga pangyayari noon at nagbahagi ng isang napakalaking intimate na sandali, ngunit wala kayong pundasyon para sa isang bagay na napakatindi. Magtatayo tayo ng pundasyon, giit ni Juan Carlos. Gusto mo, tumango si Dr. Linda. Pero siya ba? Gusto ba ni Ivana na magtayo ng pundasyon kasama ka? Hindi naman nagustuhan ni Juan Carlos ang mga tanong. Ginawa nila siyang hindi komportable. Siguro dahil hindi siya sigurado sa headspace ni Ivana. May mga pagkakataong tila masaya siyang makasama, mga sandali na tuwang-tuwa siya, tulad ngayong gabi, noong nagtalik sila. Ngunit may mga pagkakataon din na tila malungkot siya, at kahit anong pilit niyang sabihin o gawin ay hindi niya ito maabot. Tapos tanong pa ng abogado. Juan Carlos. Udyok ni Dr. Linda, tinapik ang kanyang baba na nag-iisip gamit ang kanyang hintuturo. Gusto niya daw ako, ngumiti siya ng malungkot,
Hinimas niya ang biglang nilalamig niyang mga palad sa jeans niya, masakit alam niyang hindi niya sinasagot ang tanong. Ang want ay may iba't ibang kahulugan para sa lahat, sabi ni Dr. Linda habang mahinang itinambol ang kanyang mga daliri sa notepad. Alam na alam iyon ni Juan Carlos. Gusto niya ang katawan ni Ivana. Pero gusto niya ang puso nito at naninindigan siya na hinding-hindi niya ito pagbibigyan hanggat hindi niya ito ibibigay. Takot siyang bigyan siya ng labis na kapangyarihan. Pagmamay-ari na niya ang katawan niya. Ang pagbibigay sa kanya ng kanyang puso ay pagpapakamatay. Hindi niya kayang hindi bigyan siya ng labis na kontrol sa kanya. Ano ang nararamdaman mo sa kanya? Kumalma siya sa kanyang upuan at pinagsalikop ang kanyang mga kamay, hindi nagustuhan ang linya ng pagtatanong ni Dr. Linda. Pumunta siya dito para pag-usapan ang tungkol sa kanyang mga kahangahangang dinner date. Ayaw niyang magsalita tungkol sa nararamdaman. Napunot, pag-amin niya sa wakas. Paano kaya? Kapag kasama ko si Ivana, pakiramdam ko ay buhay ako at lumakas at hindi magagapi at nakakabaliw na saya. Ang ideya na mawala siya, na hindi na siya muling makikita, ay nakakatakot sa akin. Gusto kong buksan ang puso ko sa kanya, pero huminto siya at tinitigan ang orasan sa dingding at tahimik na nag-iisip kung palaging napakalakas ng tunog, o ngayon lang, at dahil lang sa nakakabingi ang pananahimik ni Dr. Linda gaya ng dagungdong ng kanyang malikot na pulso sa tuwing sinusubukan niyang harapin ang kanyang sariling damdamin para kay Ivana. Huminga siya ng mahabang hininga at pinakawalan ito bago nagpatuloy. Pero at the same time, galit at sama ng loob pa rin ako na iniwan ako ni Ivana na sira, at hindi naging pareho ang buhay ko simula nung gabing yon. Pero hindi ko masabi sa kanya ito, sa parehong paraan na hindi ko kaya patuloy na basyang ang kanyang puso sa pira-piraso dahil dito. Kahit papaano kailangan kong gumawa ng paraan para maging okay ang lahat, at umaasa akong ang mga session namin sa iyo ay makakatulong sa amin na malutas ang aming mga issue. Tumango si Dr. Linda ngunit hindi umimik ng ilang sandali, at nagpatuloy siya sa pagtitig sa dumadagandong na orasan, na pagtanto muli kung gaano siya hindi komportable sa tunog. Napaisip siya ng countdown hanggang sa matapos ang nakakatuwang saya na naramdaman niya nitong nakaraang 2 araw. Kailanman ay hindi siya mapamahiin ngunit sa di malamang dahilan ngayong gabi, lalo pat una niyang narinig ang kilati, hindi niya maiwasang maramdaman na may mangyayaring hindi maganda. Ilang sandali na lamang ay dumausdas sa kanyang mga daliri si Ivana at ang kanyang bagong kaligayahan. Pinunasan ni Juan Carlos ang kanyang lalamunan at nilaro ang Milanese loop strap ng kanyang Apple Watch, at halos hindi gumalaw si Dr. Linda sa kanyang upuan. Nagsisimula na siyang isipin na tumango ito para matulog nang idinagdag nito ang pagkabalisa nito sa tanong nito. Ano ang nararamdaman niya para sa iyo? Ewan ko ba, totoo niyang sagot at sa pagkakataong iyon, napagtanto niyang marami siyang hindi alam tungkol kay Ivana. Ano ang nararamdaman mo? Nag-isip sandali si Juan Carlos at nagkibit balikat. Hindi ko alam. Nagsinungaling siya. Alam niya, ito ay nagpadama sa kanya na mahina at hindi kontrolado ang sitwasyon. Para sa isang taong dati nang namumuno, hindi makontrol ang kanyang damdamin para kay Ivana o ang sitwasyong kinasusuklaman nila sa kanilang sarili ay mas nakakabahala. Nakakatakot kasing isipin na payagan ang sarili na maging vulnerable sa harap niya. Iniwan niya siya minsan sa hindi pa rin malinaw na dahilan. Hindi niya kayang ibigay ang puso't kaluluwa sa kanya para lang magkaroon siya ng crush sa kanya tulad ng dati nang mawala siya. Baka iyon ang kailangan mong tuklasin. Isinara ni Dr. Linda ang kanyang notebook at nag-cross legs. Hindi ko kailangan mag-explore ng kahit ano. Mabilis na desisyon ni Juan Carlos, liligawan ko siya. Gusto niyang makipag-date. Kaya makikipag-date ako sa kanya. Ako na ang magpapasaya sa kanya. Ang kanyang anunsyo ay sinalubong ng nakatulala na katahimikan. So, sinenyasan siya nito ng reaksyon. Ano sa palagay mo? Bakit wala akong nakukuhang excitement mula sa iyo? Dr. Linda, samahan mo ako. Siya ay may isang anak na lalaki, paalala niya sa kanya. Kahit anong gawin mo, laging tandaan na may ibang tao. Ibang bagay yon. Hindi gustong pag-usapan ni Ivana ang tungkol sa kanyang maliit na anak.
Dinadala ko sa kanya ang bawat pagkakataon na maipakita ko sa kanya na wala akong pakialam na may anak siya sa ibang lalaki. Pero ayaw niyang pag-usapan si Aiden, pag-amin ni Juan Carlos. Alam niyang masyado pang maaga, at malamang nagmamadali siya pagdating sa anak ni Ivana. Pero may mali. Naramdaman niya ito sa kaibuturan ng kanyang bituka, gaano man kahirap o gaano katagal sinubukan ni Matthew na kumbonsihin siya kung hindi. Sa tuwing babanggitin niya si Aiden ay napapapikit si Ivana at hindi niya makita ang kanyang mga mata. Posibleng sinusubukan niyang protektahan ang kanyang anak kung sakaling hindi gumana sa inyong dalawa. Oo. Ang paliwanag ni Dr. Linda ay tila mas kapani-paniwala kaysa sa mga nakakabaliw na senaryo na sinisimulan niyang managinip muli sa kanyang isipan. Mas gusto niya ang logic ni Dr. Linda kaysa sa ligaw niyang hinala. Mga hinala na hindi niya handang harapin kung sakaling totoo ang mga iyon dahil ibig sabihin ay hindi si Ivana ang inaakala niyang babae. Hindi niya gustong i-entertain ang ideya na maaaring magkamali siya tungkol sa kanya. Tiningnan ni Dr. Linda ang oras sa kanyang relo at ngumiti ng malungkot. Tapos na ang session niya. Ang assignment mo sa linggong ito ay tulungan akong makaisip ng paraan para manligaw kay Ivana, anunsyo ni Juan Carlos habang tumatayo at isinuot ang mga kamay sa kanyang hoodie. Natapos ko na ang restaurant at ang mga bulaklak at ang live band. Gusto ko ng bago at wala sa mundong ito. Kailangan mong bawiin ang aking buhok sa iyong mga mungkahi. Ang keyword para sa linggong ito, Dr. Linda, ay pagbabago. Bumangon din si Dr. Linda at dinala siya sa pinto, umiling-iling bilang hindi pagsang-ayon. Nakakalimutan mo tuloy hindi ako nagtatrabaho para sa iyo Juan Carlos. Kung gayon bakit babayaran kita, Dr. Linda? Sabay ngisi niya sa balikat bago siya lumingon sa elevator na mas magaan ang pakiramdam niya kaysa sa pagpasok niya kanina. Ang plano para kay Ivana ay pumasok sa trabaho ng napakaaga, tulad ng madaling araw, para maibalik niya ang blazer ni Juan Carlos nang hindi masyadong nakakaakit ng pansin, at marahil bago pa man ito pumasok dahil, pagkatapos ng kagabi, nalilito siya bilang fuck, at kailangan ng ilang sandali upang pagbutihin ang kanyang damdamin at ang kanyang panukala. Ngunit kung minsan kahit na ang pinakamahusay na inilatag na mga plano ay maaaring magkamali, tulad ng natuklasan ni Ivana. Nasobrahan siya sa tulog. At sa oras na pumasok siya sa trabaho nakasuot ng drab gray na damit, ang kanyang buhok ay nakatali sa isang mababang messy bun, ang mga parking lot ng mga bisita at staff ay puno na sa kapasidad, at ang gusali ay kasing puno. Ang pagsubok na pumasok sa opisina ni Juan Carlos ay hindi na isang opsyon. Ang mapang-akit na dragon ay malamang na nakaupo na sa kanyang trono, naghihintay sa kanya na gumapang sa kanya at magmakaawa na masiyahan, tulad ng nangyari kagabi. Boy, nasiyahan ba siya sa kanya? Kinugol niya ang buong gabi, paikot-ikot, binubuhay ang bawat sandali sa sopa, bawat haplos, bawat halik at bawat hiyaw. Magsama-sama kayo. Nasa trabaho ka ngayon. Napailing si Ivana sa sarili habang hinahawakan ang blazer ni Juan Carlos na nakabalot pa rin sa dry cleaning plastic at ang kanyang handbag at laptop at lumabas sa kanyang Uber. Sa inis sa sarili dahil sa sobrang tulog at gutom hanggang sa isang punto ay halos nguyain na ng tiyan niya ang sarili niya dahil hindi siya nag-almusal, nagmamadali siyang pumasok sa loob ng gusali, halos hindi huminto sa entrance para sa nakasanayang pakikipag-chat nila ni Ted at Jim. Natukso siyang tumalikod at pumunta sa banyo nang makita niyang nagkukumpulan ang maliit na tao sa labas ng kanyang opisina. Naisip niya na si Isaac o isa sa mga developer ay nagpadala muli ng mga bulaklak. Wala nang iba pang nakakatuwa sa pagtitipon ng mga assistant na gutom sa chismis. Ano ang nangyayari? Tanong ni Ivana habang itinutulak ang mga tao at nadadepa sa opisina niya. Huminto siya sa gitna ng room at tumingala sa kanyang espasyo, natigilan nang makitang malayo na siya sa marka tungkol sa mga bulaklak. Ang atraksyon ay ang opisina mismo, at ang tanging pamilyar dito ay ang laki ng shoebox nito. Lahat ng iba pa mula sa mga high-end na kasangkapan at chic cream faux fur rug hanggang sa napakamahal na impresyonistang print na nakasabit sa kanyang bagong pinturang mga dingding ay bago.
Ngunit ang vase ng Ming Dynasty na nakaupo sa ibabaw ng isang black credenza sa likod ng mesa ang nakakuha ng kanyang paningin. Iyon ang pinakamagandang bagay na nakita ni Ivana, at alam niyang kailangan itong gumastos ng maliit na halaga. Lumapit siya sa makintab na itim na mesa at inilagay ang mga gamit niya sa ibabaw ng salamin. Sa takot na mabitawan niya ang plorera sa sandaling mapulot niya ito dahil ganoon siya ka-clumsy, maingat na pinasadahan ni Ivana ang kanyang mga kamay sa upuan ng opisina, nagustuhan ang pakiramdam ng makinis na tela ng balat sa kanyang mga daliri. Pinili ni Mr. Jackson ang lahat ng kanyang sarili, lumabas si Lucy mula sa pintuan, ang kanyang mga braso ay nakakross sa kanyang dibdib. Gusto niyang maging komportable at masaya ka. Napakurap-kurap si Ivana sa kanya at sa ibang mga assistant, nagulat nang makitang nandoon pa rin sila. She'd zoned out habang siya ay naglalaway sa kanyang mga bagong hinukay. Ang upuan, si Lucy ang nagpatuloy, na nakaturo ng isang crimson talon sa upuan. Ito ay ergonomic. Siya ay natural na magandang babae ngunit piniling itago ang kanyang mga kapansin-pansing katangian sa ilalim ng maraming makeup. Siya ay hindi nagkakamali sa panlasa, masyadong at palaging bihis sa nines. Ngayon ay walang pinagkaiba. Nakasuot ng black pencil skirt, a polka dot pussy bow blouse, at Louboutins para kumpletuhin ang kanyang chic look, ang kanyang mahabang itim na buhok ay hinila pabalik sa isang mababang chignon, ang PA ni Matthew ay isang vision of professionalism. Anong ibig sabihin yan? Tanong ni Ivana. Siya ay walang freaking clue kung ano ang ergonomic kung ano ang hindi ibig sabihin ngunit gumawa siya ng mental note para tingnan ito sa sandaling lahat ay umalis sa kanyang mga paghuhukay. So totoo nga, hindi pinansin ni Lucy ang tanong niya at ngumiti. Pero may nakakatakot na lamig sa brown niyang mga mata habang tinuturo ang jacket ni Juan Carlos sa desk. You and the big boss are cozy, parang. Iniwan niya ang natitirang bahagi ng kanyang komento na lumutang sa ere, ngunit ang implikasyon ay hindi nawala kay Ivana at sa iba pang mga kababaihan habang lahat sila ay nag-sneaker at nagpapalitan ng alam na tingin. I'd appreciate it kung hindi ka magpapakalat ng chismis, sabi ni Ivana habang inilabas ang phone niya sa handbag niya. Ayaw kong masira ang reputasyon ni Mr. Jackson dahil sa kawalang ingat mo. Ang kawalang ingat ko. Idiniin ni Lucy ang kanyang bibig sa isang mahigpit na linya habang siya ay humakbang papasok sa room. Check the chat, honey. May nakakita sa inyo sa La Famiglia Biyernes ng gabi. Ayaw ni Ivana. Ngunit kailangan niyang malaman ang antas ng alerto ng shitstorm na hindi niya alam kung nasaan siya hanggang ngayon. Kaya in-unlock niya ang kanyang telepono, durug-durug ang kanyang puso habang binabasa niya ang mga mensahe. Sa ilang mga punto sa katapusan ng linggo, ang pakikipag-chat sa trabaho sa lahat ng mga assistant ay sumabog. Ngunit mula nang i-mute niya ang grupo, na-miss niya ang lahat ng drama. May isang Rose Walker, Ivana na nahulaan na isa siya sa mga assistant sa ibabang palapag na nag-post ng high-resolution, Full HD na larawan niya sa mga bisig ni Juan Carlos loob ng La Famiglia, na nagpapahiwatig na sila ay nasa isang romantikong pagtatagpo. Siyempre, hindi totoo ang bahaging pinagtagpuan, at ang larawan ay kinuha sa labas ng konteksto. Ngunit wala sa mood si Ivana na ipaliwanag ang sarili kay Lucy at sa kanyang barkada. Hindi naman sa paniniwalaan nila siya. Ano? Nakuha ng pusa ang iyong dila. Panunuyan ni Lucy nang ibalik ni Ivana ang phone niya sa loob ng bag niya. Wala nang yabang na comebacks. Bago pa siya masabi ni Ivana na tigilan na niya ang kanyang kalokohan ay umayos na si Lucy. Alam nating lahat na pumunta ka sa kanya ng hapunan 2 gabi ang nakalipas sa Portuguese place na iyon. Kahapon pareho kayong nawala sa oras ng lunch at hindi na nakabalik sa opisina, at ang sasakyan mo ay nandito buong gabi. At surprise ngayon ikaw magkaroon ng bagong opisina, at ibinili ka ni Mr. Jackson ng vase at painting mula sa sarili niyang bulsa. Hindi kailangan ng henyo. Tumahimik ka. Sa wakas ay natigilan si Ivana. Nakuha na niya ang halos lahat ng kanyang makakaya sa kanyang bitchiness, hindi niya kailangan ang lahat ng kamandag na iyon sa kanyang buhay. Mula sa unang araw, mula nang padalhan siya ni Isaac at ng mga developer ng mga bulaklak, si Lucy ay naging tinik sa kanyang panig,
na ginagawang hindi mabata ang kanyang buhay sa opisina. Ngunit tiniis niya ang lahat ng ito nang nakangiti. Not anymore. Pakinggan iyon, ladies. Tumingon si Lucy sa kanyang mga tauhan, tumawa ng malakas. Tanging ang babaeng natutulog sa boss ang magkakaroon ng kumpiyansa na makipag-usap sa isang senior personal assistant na may napakaraming saloobin. Itigil mo iyan. Babala ni Ivana. Boss ko si Juan Carlos, wala na. Hindi eksaktong totoo. Hindi pagkatapos ng kagabi, hindi bababasa. Hindi noong nagtalik sila, at nilinaw ni Juan Carlos na gusto niya ito sa kanyang kama sa mas permanenteng batayan. Ngunit hindi na kailangang malaman ni Lucy at ng kanyang peanut gallery ang anuman tungkol dito, lalo na't marami na silang mga bala laban sa kanya. O, si Juan Carlos na ngayon, kapag ang iba pa sa amin ay maaari lamang tumukoy sa kanya bilang si Mr. Jackson. Walang planong umalis si Lucy ng tahimik. Alam kong may dahilan kung bakit kanya kinuha. Alam ng lahat na wala kang anumang karanasan sa sekretarya, at gumuhit ka ng mga cartons para mabuhay. Pero kahit papaano, nakarating ka sa pinakamataas na opisina sa Jackson Logistics. May ideya ka ba kung ilang tao ang nakapila para sa posisyong iyon na ninakaw mo sa amin? Mayroon ka bang anumang palatandaan kung gaano namin gustong pagsilbihan si Mr. Jackson? Siyempre hindi alam ni Ivana pero sa pagkakataong iyon, galit na galit sa ibang babae, nasaktan sa mga chismis na umiikot sa chat at naasar sa sarili dahil sa hindi niya paglayo kay Juan Carlos tulad ng ipinangako niya sa sarili niya. Hindi siya mapakali na alagaan. Labas! Sigaw niya. Lahat kayo, umalis ka sa opisina ko. Hey, panoorin mo, sinubukan ni Lucy na igiit ang kanyang seniority. Hindi, bantayan mo ang iyong sarili. Pabalik na sagot ni Ivana. Ngunit hindi pinapayagan ni Lucy ang isang junior na tulad niya na tumayo para sa kanyang sarili. Siya ay lumapit at 2 beses na sunod-sunod na hinampas si Ivana sa mukha, nagpadala sa kanyang pagkataranta sa kanyang mga paa at ang kanyang salamin sa mata dumudulas pababa sa kanyang ilong. Hindi mo ako kinakausap sa ganyang tono. Wala ka, at ako ang lahat. Para sa isang humihingal na segundo o 2, natigilan na katahimikan ang bumalot sa buong room. Ang gulat na gulat sa mga mukha ng ibang assistant ay bumagay sa mukha ni Ivana. Hindi niya maproseso ang huling 60 segundo, kahit na ang kanyang ilong at kalahati ng kanyang mukha ay masakit na parang impyerno, at ang kanyang mga tainga ay hindi mapigilan ang pagring. Nasaktan siya ngunit mas nahihiya kaysa anupaman. Walang sinuman, sa kanyang 26 na taon ng buhay, ang nakasakit sa kanya. Nadama ni Ivana na minamaliit at nabawasan sa wala na idineklara sa kanya ni Lucy, at gusto niyang tumakas at yumuko sa isang lugar at dilaan ang kanyang mga sugat. Ngunit hindi siya dinadala ng kanyang mga paa kahit saan. Nanatili silang nakaugat sa lugar, walang kompromiso at hindi nakikipagtulungan, tumatangging sundin ang mga kagyat na senyales na ipinapadala sa kanila ng kanyang utak. Kung siya ay tumakas, sila ay sumisigaw pabalik sa kanya, siya ay tunay na isang wala, at si Lucy ay patuloy na ginigipit siya bilang siya ay mula nang ilipat siya ni Juan Carlos sa lugar ni Matthew. Hindi siya papayag na magpatuloy iyon. Parang may nagwagayway ng magic wand at nag-restart ng oras, nabuhay si Ivana, itinulak ang kanyang salamin sa pwesto at itinaas ang kanyang kamay sa isang bukas na palad na hampas sa pisngi ni Lucy, nakangiting may kasiyahan ng umindayog ang isa pang babae sa kanyang mga paa. Huwag mo na akong hawakan muli. Sabi niya, ang kanyang bibig ay nakaguhit sa isang mahigpit na linya, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit na pilit niyang pinipigilan. Ngunit ang kanyang maliit na pagkilos ng pagsuway ay nagdulot ng galit kay Lucy, at bago malaman ni Ivana kung ano ang tumama sa kanya, ang PA ni Matthew ay nasa kanya, sa gitna ng mga hiyawan at hiyaw ng iba pang mga assistant, habang kinakapa niya ang kanyang mga kuko sa kanyang pisngi at hinila siya at hinila sa buhok. Lucy, tumigil ka. Sinasaktan mo siya. Tumalon si Clara sa pagitan nilang dalawa at tinulak ang PA ni Matthew sa sulok ng kwarto. Ano bang problema mo? Bakit mo siya sasalakayin kung hindi ka man lang niya ginising? Kayong lahat, lumayas kayo sa harapan ko. Tinuro ni Ivana ang pintuan niya. Hindi na niya kailangan pang sabihin sa kanila ng 2 beses,
Lahat ay nawala sa isang tibok ng puso. Ngunit kinailangan ni Lucy ang huling salita habang siya ay papaalis. Inatake mo ako, hindi pa ito natapos. Hindi ko ginawa. Bumawi naman si Ivana na may kalmadong hindi niya nararamdaman. Pero sa tuwing handa ka na, pinagmasdan niya ang ibang babae sa pamamagitan ng salamin na naglalakad sa pasilyo, at sa sandaling siya ay mag-isa, isinara niya ang pinto at isinara ang kanyang mga blinds sa opisina. Ilang sandali pa bago niya napagtanto ang malakas at nakakatakot na alulong galing sa kanya. Pero hindi siya umiiyak dahil malungkot siya at nasaktan. Hindi, ang sigaw na ito, mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, ay dala ng galit. Gusto niyang huminto, ngunit kahit anong pilit niyang pagsamahin ito, hindi niya magawa, at tanging ang tunog lamang ng pagriring ng telepono sa opisina niya ang nagpatigil sa lahat ng kanyang kabaliwan. Siya ay bulag na lumutang sa kanyang mesa. Hello, kumatok siya sa telepono at nakinig sa mga maikling tagubilin sa kabilang dulo. Siya ay ipinatawag sa ika-35 palapag. Gusto siyang makita ni Sarah mula sa HR. At dito na po, nagtatapos ang part 34 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone.